Thank you so much po. Thank you po sa lahat ng naririto sa ating room sa oras na to. Good evening and good afternoon at good morning kung saan pa po yung ating mga uh, kasama sa gabing ito. Ang ating po pag-uusapan ngayon is about Kaiser International Healthcare at kung paano po tayo mamimili ng tamang healthcare. Una po sa lahat, sabi nga doon sa title kanina, is building your future. Gaano nga ba kahalaga sa atin yung future natin? At gaano rin kahalaga yung ating tinatawag na mga investment, retirement, at lalong-lalo na po ang healthcare. So ngayon po, pag-aaralan natin ang pagpili ng tamang healthcare. So, ang presentation po natin ngayon is about Kaiser. Okay? Sabi nga po, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available. Hindi po nangamamatay ang mga tao dahil sa kawalan ng siyensa o ng gamot. Ito po ay dahil sa wala tayong pambayad. So, ganun po kasi hindi na paghahandaan ang healthcare. Sabi nga po, the kind of life that you will live tomorrow ay kung ano po yung ating choices or ano yung ating pinaghahandaan ngayon. So, makita po natin dito sa illustration na to, iba't ibang klase po ng antas ng pamumuhay ang naririto. If kung hindi ka po nakapaghanda sa iyong healthcare pagdating ng iyong senior years or anytime po na magkasakit tayo ngayon, saan tayo mapupunta? Siyempre po, doon tayo pupunta sa libre o doon sa charity na tinatawag. Wherein, kung makikita po natin dyan, stressful, mahirap po dahil sa napakaraming tao ang nandyan na mga may sakit, di po ba? So, parang wala kang katahimikan pag ganyan ang lugar mo kung ikaw ay may sakit. Sa pay ward, okay na din, pero sa executive, kung ito po ang mapaghahandaan natin ay napakaganda po. Dahil sabi nga, para ka lang nagbabakasyon dyan. Ang sabi nga po sa atin, ang mga mahal na kwarto o mga room ay wala po sa mga five-star hotel. Ang mga so expensive rooms ay nasa mga hospital. Kasi nga po, syempre, pag nagkasakit ka, kung marami kang kakailanganin, yung per day mo doon, yung para sa doktor, kung na-ICU ka pa. So, ang mahal po talaga. Kaya po, ang ipinapayo sa atin is mamili tayo kung anong healthcare ang dapat nating uh, i-invest sa mga panahon na to. Ito ay isang survey tungkol po sa mga senior citizen. 8% umaasa sa charity. Yun naman pong 40% still working. And 30% umaasa sila at ginawa nilang retirement yung kanilang mga anak at kamag-anak. Ang iba naman po, 20%, mayroon silang SSS at GSIS. Only 2% lang po pala yung financially independent. So ngayon po, nawa natuto tayo ay i-apply natin ito sa sarili natin. So kung 2% ito, nawa po tayo yung magdagdag ng additional percentage para naman po yung tinatawag nating financially independent ay lumaki ang kanyang percentage. Mapaghandaan din po natin yung ating pagiging senior years pagdating po ng panahon. Sabi nga po, nobody planned to fail in life. They failed because they did not plan. So yun po minsan yung nakakalimutan natin. Para bang nagiging relax tayo, okay na tayo ngayon. Pero meron po tayong nakakalimutan minsan. Yun palang ating future or yung ating retirement year or yung tinatawag nating maging senior citizen na po tayo. Okay? Sa ating buhay pala, ang life, meron po yang if. So, ang ating dalawang if sa buhay ay, what if I die too soon? Or what if you die too soon? Or what if I live too long? Yan po. Meron po tayong mga solusyon dyan. If I die too soon, kailangan mayroon akong life insurance. Bakit po?
Siyempre po, if I am the breadwinner of the family, kawawa naman po yung aking pamilya kung anytime mangyari nga po sa akin ito. So kung wala akong maiiwan na insurance sa kanila, paano na silang mabubuhay? Especially kung mayroon po akong anak na pinapaaral pa. Saan sila kukuha ng gagamitin pampaaral o yung panggastos nila sa araw-araw? Ang life insurance po ay instant money para yan sa pamilya natin. And what if I live too long? Ito naman po, dapat mayroon tayong investment and long-term healthcare. Kasi nga kung you are healthy, pinagkalooban ka ng Diyos ng mahabang buhay, problema din po kung wala kang investment at wala kang long-term care or yung insurance na tinatawag para tayo ay makapagpagamot. Kasi ang sure po na mangyayari sa buhay natin is tatanda tayo at magkakasakit. Kung dumating po yung panahon na yon, dapat yung pong passive income natin o yung investment natin dapat po napaghandaan natin. Wherein, hindi na po natin kayang gawin yon kapag may sakit na tayo at matanda na. So, tandaan po natin, what if, yan po yung dapat na hindi natin nakakalimutan para mapaghandaan natin. Ito po yon. What if we die too soon? Kailangan po natin ng i-consider ang mga bagay na to. Number 1 po is yung clean up fund. Ano ba ibig sabihin ng clean up funds? Yan po yung halimbawa, nagkasakit tayo, ng hospital tayo, and even dumating na po dun sa punto na gumastos po dun sa pagpapalibing. So ano ba ang iiwanan natin sa mga mahal natin sa buhay? Sa pamilya natin, sa anak natin, malulubog po sila sa utang kung hindi natin napaghandaan yung pong tinatawag nating die too soon, di po ba? Clean up funds, na ospital ka na, dapat may pambayad po sila dyan kung dumating po yung panahon na yon. Then, dapat po meron silang tinatawag na family income even wala ka na. Yung educational fund and some emergency fund. And then, what if we live too long? We need to consider our expenses. Ito nga po yung sinasabi natin. Hindi na tayo makakapagtrabaho, wala na tayong active income. So, dapat meron tayong mga naipon, meron tayong investment. Para po saan? Para sa ating mga special needs. Katulad ng food supplement, kasama na rin po dyan yung mga mag-aalaga sa atin. Siyempre po, sino nga ba ang magtsatsaga sa atin? Kung busy na ang lahat. So, dapat may pangbayad tayo sa mga caregiver natin. So, dapat meron din tayong pension fund, meron tayong retirement fund, meron din tayong travel expenses. Kasi naman, kung matanda na po tayo, manonood na lang ba tayo ng mga dumadaan sa harapan ng bahay natin? So, kung gusto naman nating mag-travel, at least, mayroon po tayong panggastos. At kung gusto mo ring maglibang sa mga hobbies and sports and other activities, meron ka pong gagamitin. Ito naman po yung tinatawag nating solid financial foundation. So, ang nasa pinakailalim po niyan is yung ating cash flow. So, ano ba yung cash flow? Ito po yung halimbawa, ikaw ay sumusweldo ng let's say 100,000 pesos. Ang iyong expenses ay 50,000 pesos. So, 100 minus 50,000 equals 50,000. Yun po yung tinatawag nating cash flow, yung pong natitira doon. Pero most people po sa ngayon is negative ang cash flow kasi nga po, mas malaki yung gastos nila kaysa sa sinusweldo nila. So, dapat po i-reduce natin ang mga expenses natin. Dapat alam natin yung needs at yung wants. Alam din natin kung ano yung ating mga priorities para po ma-increase natin ang cash flow. And then, other suggestion pa rin po, let's use our free time para po magkaroon tayo ng extra income para po lumaki yung ating cash flow. Then is healthcare protection. Ito po ay kailangan natin ito dahil sa anytime po, hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakasakit, di po ba? So, ito pong mga ito ay napoproteksyonan din yan yung ating investment.
kung tayo ay mayroong healthcare protection. Dahil kapag nagkasakit tayo at napaghandaan po natin, meron tayong healthcare, ay hindi po natin nagagalaw yung ating mga investment. Then, ito pong life insurance, kailangan din po natin ito, katulad po nung nabanggit natin kanina, ito po ay instant money para po sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga po, if you love your family, you should have life insurance. And ang ating pong mga utang, dapat po ito ay namamanage natin properly. Bakit po? Kasi nga, may ibang utang, katulad po nung bad debts na tinatawag natin. Ito po yung mga hindi naman ito nagbibigay ng income sa atin or ginagamit lang natin, let's say, yung pong pang passion lang, ganyan. Kung manangungutang po tayo, isipin po natin na ito ba ay for business or ito ba ay pang forma lang. So, dapat po alam natin yan. Dapat mabayaran natin ang mga utang natin, mamanage natin ito properly. Ang mga credit card po, di po ba sikat na sikat yan? Parang ang gandang pakinggan may credit card ka. Pero hindi po ba natin alam? Ang mga credit card po, kung hindi nagagamit properly, nababaon po tayo sa utang. Kasi nga, ayon po doon sa isang explanation na narinig ko, ay nasa more than 40% per annum po ang inaabot ng interest ng uh, interest dun po sa mga inuutang natin sa mga credit card. Then, emergency fund, we should have at least 3 to 6 months of our salary ng atin pong, para po sa ating emergency fund. Katulad ng kung dumating po ang mga sakuna sa buhay natin, like bumagyo, bumaha, ano pa po, mag-pandemic, dapat po meron tayong emergency fund na madudukot. Kasi nga po, hindi natin alam kung kailan dumarating ang mga emergency. Dapat meron po tayo niyan. At ang lahat po ng yan is napaka-importante po na mayroon tayo. Then, kung mayroon po tayo niyang lahat ng yan, sa pinakatuktok po niyan ay yung tinatawag nating investment. So, poproteksyonan po natin ang investment natin na hindi po natin magagalaw yan dahil mayroon tayong healthcare, mayroon tayong emergency fund para po hindi natin mabebenta ng palugi yung pong ating mga investment. So, sa Kaiser International po, o tong healthcare na pinag-uusapan natin, nandyan po yung 3 major parts ng ating financial foundation. Mayroon siyang healthcare, life insurance, and investment. So, 3-in-1 na po siya kaagad. Okay? Sabi nga po, ang 3 features niyan ay ang Ultimate Kaiser Health Builder Plan, yan po ay insurance na siya, healthcare, and investment. Tinatawag po natin itong investment kasi pag hindi natin nagagamit yung mga medical fund na nandyan, yan po ay napupunta sa ating investment at yan po ay kumikita. Excuse me lang po. So, nakaka-develop po tayo ng tinatawag nating passive income natin. Kasi po, ang mutual fund, yan po ay mga pera na kumikita. Sabi nga po, let your money work for you. Okay po. Ito naman si Miss Sharon Cuneta, ang ating pong Kaiser Ambassadress. Ang sabi nga niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Ang Kaiser po ay is a health maintenance organization company accredited with the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services, and also registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Kaiser is duly accredited with the Insurance Commission. Okay po. Meron din po tayong certificate. Yan po. At ito naman po si Dr. Leia Uyolo, ang President and Medical Director po ng Kaiser.
Okay. Ito naman po yung tinatawag nating Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies at ang Vice Chairman po dyan ay si Doktora Lea Uy Yolo. Kaiser International, first name in healthcare. So, ito na nga po yung sinasabi natin na 3-in-1. Hindi lang po ito basta healthcare, ito po ay isang investment. Healthcare, insurance, and savings. Long-term healthcare, yan po ang Kaiser. Sabi nga po, we need partner in life and healthcare. Kailangan po natin ng kaagapay para po sa ating healthcare. Ang outline po ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay, number 1, mayroon po kasing tatlong part ang Kaiser. One is the accumulation period. Number 2 is the extended period. And pag-usapan din po natin ang other information. Ito po ay sample ng Kaiser plan. Dito po ang pag-uusapan natin is yung Plan K100. For example po, ang member ay 22 years old. Okay po, 22 years old ang ating member. Ang membership niya or ang annual na bayad niya is asa 58,221. Annual mode, ang total contract price niya is nasa 411,750. So, 22 to 29, yan po yung 7 years. Ito po yung magiging paying period. Then, from 8 to 20th year, ito naman po yung extended period na po natin yan. Okay? So, sa accumulation period po, from 1 to 7 years. Ayan. So, ang mga mode of payment po natin is, mayroon po tayong mga choices like semi-annual, quarterly, monthly, or spot cash. Sa Plan K100, ito po yung ating monthly or yearly installment. Okay, ang total contract price niyan is 411,750. So, 7 years po yung paying period natin. During the accumulation period from 1st to 7 years, ang ating pong mga benefits, meron po tayong annual physical examination. Yearly po yan. And then, ang mga coverage po niyan, mayroong complete blood count, fecalysis or yung stool examination, urinalysis, chest x-ray, ECG, at sa mga kababaihan naman po ay pap smear test. Dental check-up, meron din po tayo niyan, like simple tooth extraction, meron din pong oral prophylaxis, temporary fillings, recementation of jackets, crowns, onlays, and inlays. Accredited po tayo na makapagpagamot sa mga physicians and specialists, covered po yan. Kung tayo po ay hospital, yung pong fee for the surgeons, covered din po yan. Sa mga anesthesiologists, covered din po. Operating room, covered po tayo dyan. Intensive care unit, covered din po. Sa mga accredited hospitals, ang room and board po for our sample na plan, mayroon po tayong 1,000 pesos per day for the room and board. Annual benefit limit, meron po tayong tinatawag na yearly medical benefit limit of 60,000 per year after full payment of first year of the total premium. Ito po yung laging itinatanong ng mga client natin na kailan po pwedeng magamit yung ating Kaiser. Pag po natapos natin yung 1 complete year, pwede na po natin siyang magamit sa pagpapa-hospital. During the accumulation period, meron po tayong tinatawag na term life insurance coverage. For 20 years po yan or until the age of
Ito po yung if halimbawa po ang policy holder is namatay, yan po yung mayroon pong benefit na matatanggap yung ating family. In this example po, meron siyang 450,000. And kung ang cause of death po is accidental, nagiging times 2 po yung 450,000. So, 900,000. Accidental death and dismemberment, kung halimbawa naman po may mga nawala po sa mga parte ng ating katawan, depende po kung ilan ang nawawala. 100% po katulad ng loss of both hands, 100%. So, ganun din po, nakukuha po yung benefit. Loss of both feet, loss of one hand, one side, magkasama po, basta dalawa-dalawa po yung nawawala. Waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ito naman po yung kung hindi na po nakayang magtrabaho at nagkasakit na po talaga yung ating pong policy holder, yun pong policy ay nagiging fully paid na po. Waiver of installment due to death, credit life. So, ito po yung nakakakuha na po ng benefit, yun pong ating family kapag po nagkaroon na po ng credit or debt, sabi nga po. If the member dies during the accumulation period, yan po, nakukuha ng kanilang beneficiary, yun pong kanilang benefits o yung tinatawag nating life insurance benefit. Mayroon din po tayong tinatawag dito na family assistance. Ito po ay sabi nga, hindi naman ito talaga benefit po kung hindi accommodation lang po ito ng Kaiser para po sa family ng policy holder. So, ano po ang ginagawa dito? Policy should be in active status and plan should be have completed at least 1 year payment. And nominated patient must be an immediate family member of the policy holder or within the first degree of consanguinity. Yun lang po palang mga immediate family ang pwede po. Policyholder agrees to avail only the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals. Assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. And prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Kaiser's approval to avail of such assistance must first be obtained by the member and the issuance of LOA will be given. So, kukuhanin po pala muna yung approval ng Kaiser kung po pwede po yung family assistance. Kasi nga po ang sabi, please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Assistance lang po talaga. So, kailangan po natin ng approval from the Kaiser management. Okay? So, ito po yung mga napag-usapan natin para sa first to 7 years. Meron po tayong annual physical examination, dental health benefits, room and board, meron po. Covered tayo dyan. Meron tayong tinatawag na annual benefit limit, waiver of installment due to disability, waiver of installment due to death, term life insurance, accidental death and dismemberment, at meron pong family assistance. So ngayon, dito na po tayo dun sa extended period from 8th year to 20th year. After paying dun sa 7 years, makakatanggap po tayo ng Visa card. So, ito po yung card na pinaglalagyan nung mga benefit natin or yung, kumbaga, yung pong allowance natin, nandyan na. Diyan na po nakalagay yung mga gagamitin natin for our health issues, pang hospitalization, pang check-up. Diyan na po nakalagay yung ating investment or yung ating
pera na kakailanganin po natin. Sa part 2, extended period 8 to 20th year. Okay. Mayroon po tayong tinatawag na yearly healthcare hospital benefit limit. Meron po yung 10% na ibinibigay sa atin. 10% of the long-term care benefit value. Okay, so dito po, sa sample na to, since ang tawag po natin is K-Plan 100, ibig sabihin po 100,000, nakakakuha po tayo dyan or binibigyan tayo ng 10% na interest o yung po tinatawag nating kumikita, nag-accumulate po ng kita yung ating investment, 10% nung 100,000. So every year, mayroon po tayong 10,000 na nakukuha o ibinibigay sa atin. At yung pong 10,000 na yan, yung 10,000 na yan po ay kumikita rin. Yung kanyang interest ay compounding. So, kung iisipin po natin, yung mula 8 hanggang 20th year ay 130,000 yan, di po ba? Kasi nga, 13 years po yan, no? From 8 year to 20th year. So, instead na mayroon kang 130,000, dahil nga po yan, sabi natin, investment, yan ay yung interest niya is compounding. So, lumalaki po yan. So, instead na mayroon kang 130,000 lang, yan po ay nasa 269,750. Kasi nga po, compounding ang tawag natin doon sa paglago ng ating investment. Okay po. Sa number 3, meron tayong additional yearly healthcare hospital benefit na nakukuha. It is a benefit other than the yearly healthcare benefit limit. So, ito po yung bibigyan pa tayo ng another benefit dun sa ating investment. Provided, ano po ang sabi dito, that the Kaiser's investment earning is higher than 6% per annum. So, meron po silang idinadagdag pa sa atin. So, ayan po. Ang ibibigay po nila sa atin, let's say, dito po sa first year, mula po dun sa contract natin na 411,750, dito po sa example na to is, nagbigay po sila ng 8%. So, yan po yung magiging allowance na natin na pang paggamot natin or pang hospital natin. At yan po ay compounding pa rin every year, lumalago po yan. So, kung hindi natin nagagamit yan, during the extended period, hindi po natin yan nagagamit, ito po ay nag-accumulate at lumalaki. So, aabot po yan ng nasa 446,419. Number 4, meron din po yan tinatawag na long-term care benefit value. It is guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefits which can be used at the end of 20th year. Ito po yung 100,000 po yan. Kung let's say ang kinuha mo is the K-Plan 100, ito rin po yung magiging long-term care benefit mo after or doon po sa maturity. Regardless, nagamit mo ba yung policy mo or hindi, yan po ay automatic nakasama po yan sa iyong benefits doon po sa maturity. Regardless, magamit mo man o hindi. Long-term healthcare experience incentive, meron din po tayo nito. Ganun po ka-generous ang Kaiser sa atin po. Kasi nga, di po ba kanina may tinatawag tayo na first to 7 years doon po sa paying period natin. Kapag po nagamit natin yung ating
Nawala po. Ang PowerPoint, ma'am. Okay. Ano siguro humina yung internet ko. Your internet connection is unstable. Wala pa rin po. Humina ang internet ko. Ang boses ko na lang, ma'am, ang natira. Okay. Paano ko kayang mababalik? Mukhang nawala yung aking internet, ah. Okay, ma'am. Sandali. Okay po. Share screen ulit. Ayun. Thank you, ma'am. Kita na po. Stop share. Meron na, ma'am. Meron na, ma'am. Okay na po. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you. Sige po. Diretso ulit tayo. Okay? So, tapos na po tayo dito. Long-term care benefit. Ayaw naman niyang umalis ngayon. Yun lang pag humina ang internet natin. Yun. Okay po. So, andito na tayo kanina dun sa long-term care bonus. Ito yung ibabalik ng Kaiser sa atin yung 85% ng nahulog natin kapag hindi natin nagamit during the accumulation period or yung 1 to 7 years. Pero once na nagamit mo siya from 1 to 7 years, mawawala po itong bonus na 350,000 na to. So, kung tayo naman po, sabi nga, nasa mga company pa tayo at meron tayong mga short term pa na nagagamit, bigay ng company natin, yun muna ang gamitin natin. Anyway, we are intending the Kaiser long-term healthcare para po sa retirement natin. So, maganda po kung hindi na lang natin muna magamit at magkaroon pa ng bonus, yun pong ating claim or yung ating makukuha sa maturity period, hindi po ba? So, yung 85% po ibabalik sa atin ng Kaiser. For example nga po, dito sa 411,750 na to, ang 85% nito ay 350,000. Yan po ay magiging bonus na natin. Okay? So, mayroon tayong 269,750. Galing po yan doon sa accumulated health benefit. At yun namang 446,419. Yan po yung accumulated health bonus. Okay? Ngayon po, dito, ang ipinapakita dito is ito na po yung magiging yearly health benefit limit natin. Nadadagdagan po yan each year. Kasi kanina, ang sabi natin, meron tayong 60,000 per year na hospitalization allowance natin or yung benefit natin. Dito po, ito na yung mga bagong amount na magagamit natin every year. Ito na po yung mga kinita ng money natin. Wherein, kung hindi po natin ito nagagamit, ito po ay dumadagdag doon sa ating mga investment na makukuha po natin sa maturity period. So, ayan na po yung ating mga yearly health benefits. Dito sa 8 year, meron kang 42,000.
Sa ika-9th year, meron kang 69,000. Sa ika-10th year, meron kang 98,000 and so on po yan. Yan o. Hanggang sa yan po ay nasa 816,169. So, ang total po lahat niyan is 1.2 million, sabihin na natin. Okay po? During the extended period, ang outpatient po is covered na. Kasi dun sa accumulation period, hindi po covered ang outpatient. Inpatient lang po. And then, sa extended period, inpatient covered. Pre-existing illnesses covered. Doon po kasi sa accumulation period, hindi po covered ang pre-existing illness. Covered na rin po yung tinatawag na dreaded disease. Sa accumulation period, hindi po covered yan. Maternity, sa extended period, covered na rin po. Sa accumulation period, hindi rin po. Ito rin po yung madalas na tinatanong kung bakit hindi covered. Di po ba ang explanation nito sa atin dahil ang pagbubuntis o yung panganganak, yan po ay pinaplano. Hindi naman po yan mga kasakitan o mga emergency sickness lang. Summary po, sa extended period, mayroon tayong outpatient, inpatient, pre-existing illnesses, covered po lahat dyan, dreaded diseases, maternity, term life insurance, meron po tayo nyan, accidental and death dismemberment, 10% yearly health benefits and yearly bonus. Yan po ang mga benefits natin during the extended period, 8 to 20th year. So, dito naman po tayo ngayon dun sa tinatawag nating ano na po tayo? Nasa maturity period na po tayo. Okay. Pagdating po ng maturity period, ano-ano po yung mga options na po pwede nating gawin? So, ito po yung maturity value natin. May 1.166 na tayo na money. 1,166,000. Yan po yung total maturity value ng ating investment. So, meron po tayong mga options. Number 1, retain the maturity value with Kaiser. So, hahayaan mo lang po doon at hahayaan mo lang na lumago, hindi mo siya kukuhanin. So, patuloy pong lalaki yung investment mo. Number 2, you can withdraw only yearly increment earned. Pwedeng yung tubo lang nung pera mo ang kukuhanin mo. Hayaan mo lang doon yung investment mo. And number 3, you can withdraw a portion of the maturity value. So, pwede ka pong mag-withdraw nung portion lang. Okay? And you can also withdraw the entire maturity of your investment. Okay. Sa option number 1 po, ang sabi po sa atin dito, this option will give you the following benefits. Continued term life insurance, meron ka pa rin po. Kasi nga, sa option 1, hindi po natin kukuhanin yung ating maturity value, hindi po ba? Okay? So, coverage on all pre-existing condition up to total health benefits. Nandyan po yung, kumbaga po, kumpleto pa po lahat dyan yung ating mga benefits. Kung patungkol po sa pagpapahospital, sa pagpapagamot, covered po tayo. Doon sa mga hospital, sa mga doktor, nandyan po lahat yung ating mga benefits. Okay, sa pangalawa naman po, ito yung, ang kukuhanin mo lang is yung kita lang ng pera mo. Sabi nga po, annual withdrawal of the yearly increment earned from total health benefits. So, nandyan po yan, pwede kang mag-withdraw nyan. And then, continue pa rin yung term life insurance coverage mo up to 80 years old ka to at least 25% of the total health benefits but not exceed to 1 million face amount. So, ibig mong sabihin, nai-enjoy mo pa rin yung lahat ng benefits mo dyan sa Kaiser. Kasi nga, ang kinukuha mo lang is yung kita ng
pera mo. Ito po, no, sa last, sabi niya, continued health benefits with yearly increment depending on the prevailing market, but not in no case less than 3% per annum. So, hindi po talaga tayo nalulugi. Talaga pong kumikita yung ating investment. Then, dito naman po, option number 3, partial withdrawal up to 50% of the total health benefits. Pwede po natin kuhanin ang kalahati. Pero, ang mangyayari po dito is mawawala na po yung ating term life insurance coverage. Pwede po natin i-withdraw ang kalahati. Okay, sa number 4, ito naman po yung full withdrawal of the total health benefits. Okay, pag po ito ang ginawa natin, kinuha na natin lahat, syempre po, wala na po yung lahat ng benefits natin sa Kaiser. Kasi nga, kinuha mo na lahat. Di po ba? If ever naman po, sabi dito, however, should there be no option chosen within 30 days from the receipt of this letter, option 1 will be automatically apply. So, kailangan po, mayroon tayong notice or mayroon tayong letter kay Kaiser 1 month before po nung ating maturity para alam po nila kung anong gagawin nila. Kung hindi po, yung option number 1, yun po ang i-apply ng Kaiser. Okay, extended benefit balance at the age of 60 and 65. Hindi po ba ang sabi nga natin kanina, mayroon tayong dapat na passive income sa ating pagtanda. So kung si policyholder po hindi niya kinukuha, hindi niya ginagamit yung kanyang mga health benefits, hinahayaan lang niya na lumago. Since sabi po natin kanina siya ay 22 years old lang. So nag-mature ang kanyang Kaiser or ang kanyang investment at the age of 42. Hindi po niya yan kinukuha at the age of 60, ang kanya pong investment ay naka-accumulate na ng nasa 6.4 million. Di po ba? At kung hindi pa rin yan niya kukunin at the age of 65, nasa 10 million na po iyan. So, imaginein po natin, ang hinulog natin is magkano lang? 411,000 lang. So, napakaganda po talaga na mag-invest tayo sa Kaiser. Yan po. Passive income na po yan talaga pagdating ng ating senior year or nung sa retirement po natin. Ito na rin po yung tinatawag nating money working for you. Hindi po ba? So, sa mga interest pa lang po yan, buhay na talaga kung pagdating po ng panahon at hindi po natin ginamit yan nung mga early years po nung ating investment. Part 3, other information. Pag-usapan po natin, ano ba yung tinatawag na pre-existing medical conditions? Ano ba yung dreaded diseases? Pag-usapan din po natin ang eligibility and PhilHealth coverage. Pre-existing medical conditions. Ito po ay mga condition about our health na andun na po siya bago pa tayo nakakuha ng ating Kaiser investment. Those illnesses or injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Minsan po hindi natin alam, may sakit pala tayo kasi hindi tayo nagpapacheck up, nandun na pala yun, existing na. Okay? Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. And number 4, the pathogenesis of such illness or conditions started whether or not the member is aware of it. Yun nga po yung sinasabi natin, existing po na hindi natin alam pero nandun pala dahil hindi lang tayo nagpapa-check up. Then, the following illnesses will be considered during extended period. Ito po, bronchial asthma, BTB, COPD, diabetes, thyroid diseases, at marami pa pong iba. Yan po lahat na yan is covered na po yan during the extended period. Dreaded diseases, ito naman po yung tinatawag nating mga
malala na mga sakit na talaga pong sabi nga nagkakaroon ng malaking impact po sa health natin. Like yung pong stroke, yan po, yung mga heart diseases, mga diabetes mellitus, mga malalang sakit po na talagang nandun po yung malaking impact sa health natin. Covered na rin po yan pagdating po ng extended period. Ang eligible naman po, from 10 to 40 years old, ang pinakamababa na pwedeng kuhanin is K45. 41 to 50 years old, pinakamababa na pwedeng kuhanin ay K60. 51 to 60 years old ay K75 po ang mga minimum na pwede na pong kuhanin. Ang ating pong plan is from K45 hanggang K1 million. PhilHealth, ano naman po ang papel ng PhilHealth po sa Kaiser? Once tayo po ay na-hospital at madi-discharge na, ang una po magdideduct sa bill natin ay si PhilHealth. Saka pa lang po magdideduct sa bill natin si Kaiser. But in the event po na walang PhilHealth ang policy holder, siya po ang mag-shoulder ng part ng PhilHealth. Ano naman po yung grace period? If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. So, kailangan po magbabayad tayo lagi on time or else maglalapse po yung ating policy. Mayroon naman po tayong tinatawag na reinstatement at yan po ay dalawa. Ang una is update. Ito po yung member will pay the premium due on all the missed months. Ibig pong sabihin, kung halimbawa, 1 taon siyang hindi nakabayad, babayaran po niya lahat ng mga hindi nabayaran and then magdadagdag po ng surcharge o na 1.5% per month or 18% per annum from the date nung hindi po siya nakabayad ng installment. Yan po yung update. Gusto mo naman ay redate, pwede rin po. Ang babayaran mo lang ay 1 month ng bayarin mo sa Kaiser at saka magpe-prepare po tayo ng reinstatement application form plus reinstatement fee of 300. So, ang kaibahan lang po niyan, kapag ka po nag-update tayo, ang maturity period, the same pa rin po. Pagka nagpunta na po tayo dun sa redate, ibig pong sabihin, mamumove na po yung maturity period natin. Sabi po, this can be done within 2 years of the first unpaid due date. The member shall be considered a new applicant subject to the pre-existing conditions and for purposes of contestability, for the purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership in effect of that time. So maganda po talaga na tuloy-tuloyin po natin yung ating pong pagbabayad kasi po maraming effect kung tayo po ay nagkakaroon po ng mga nami-miss months. Upgrading of plan and mode of payment. Ito po, marami rin pong nagtatanong dito, pwede ba akong mag-upgrade ng plan? Pwede ba akong mag-upgrade ng mode of payment? Sa Kaiser po, pwede po tayo laging mag-upgrade. Ang downgrade po ang hindi po pwede. Sa upgrading of plan, pwede lang po yan within 30 days. Halimbawa, kumuha ako ngayon ng K45. Gusto ko siyang gawing K100. So, within 30 days lang po kailangan makapagpa-recompute na po ako kung magkano talaga yung magiging babayaran ko. Within 30 days lang po. Mode of payment, pwede rin po tayong mag-upgrade, hindi po pwede ang downgrade. Okay, lagi po yung may payment of processing fee na 300. Transferability of the Kaiser Ultimate Health Builder, ito po ay pwede ring i-transfer. Is it transferable? Ang sabi nga po. Yes, the benefits can
The benefits under the Kaiser Ultimate Health Builder Plan may be transferred or assigned by the member provided that during his or her lifetime. Kailangan po na i-assign niya kung gusto niyang i-transfer ang kanyang policy. However, the Kaiser Ultimate Health Builder Plan itself cannot be sold, assigned, or transferred to any third party, nor payment of membership fee be assumed by the said third party. And what are the benefits that can be received by the principal beneficiary? Ito po, marami pong nagtatanong, ano ba yung makukuha ng beneficiary? Number 1, yearly health benefit care value, nandyan po yan. Long-term care benefit value, long-term health care experience incentive, additional healthcare hospital benefit limit provided that investment earnings of the company is higher than 6% per annum. So, the above benefits can be utilized by the principal beneficiary for his or her own health or medical benefits. So, ang ganda po, pwede siya talagang i-transfer at pwede rin pong i-assign. Okay? Did you like what you have learned today? It's time to act on it now. Take action, secure your future now. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. You have to be prepared for these kinds of situation. Sabi nga po ng ating master builder na si Sir Bart Borja, mga Pinoy daw kailangan munang magka-krisis bago magising. Yan lang po, nawa po may natutunan tayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.